cleaning the whole house while the twins are playing outside. Masyadong malaki ang outside space ng bahay ni Rafael, kaya maraming space na pwedeng tambayan ng kambal. Hindi gaya sa bahay namin sa San Antonio na sa sala at mini garden lang sila naglalaro. Malinis naman ang buong bahay dahil halatang OC masyado si Rafael, pero wala akong magagawa kaya naglinis na lang akong muli. Gusto ko lang may pagkaabalahan habang nag-iisip kung ano ba susunod na dapat kong gawin, kung papaano ako magpapakita kina Tita Cordelia at Ate Sofia. Napakunot ang noo ko nang tila may marinig akong ibang boses mula sa labas kung nasaan ang kambal. Tinigil ko ang ginagawa ko at pinuntahan ang kambal. "Are you really my son's kids?" Excited na tanong ng matandang babae. Tumango ang kambal na nakatingala ngayon sa ginang. Tila kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Hindi ko kilala ang babae pero base sa tanong nito may ideya na ako kung sino siya. Kinakabahang lumapit ako sa kanila. I'm not even look presentable dahil naglilinis ako ng bahay. Excuse me, ma'am?" Agaw ko sa kanya. Napalingon naman ito sa akin. Halatang may edad na ito pero napakasopestikada pa rin ang dating nito. Tila ba isa itong dating beauty queen base sa tindig nito. Hindi ko maiwasang kabahan lalo sa paraan nanting ipinupukol nito sa akin. Tila ba sinusuri ako nito. Mukhang mataray ito dahil sa nakatikwas nitong kilay habang nakatingin sa akin. "Are you the mother of these two handsome kids? Are you my son's wife?" Napalunok ako sa tanong niya. Alanganing ngumiti ako sa kanya. "Yes, ma'am." Tumili ito bago lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Finally! Akala ko'y puputi na lang ang mata ko bago pa ako magkaapo sa batang iyon. Yun pala'y matagal na niyang napalaganap ang lahi namin. Tuwang-tuwang saad nito. Nawala ang matapang na mukha nito. "Are you cleaning the house? Inaalipan ka ba ng anak ko? He should hire a maid." Exaggerated na saad nito. Nag-aalalang tumingin pa ito sa akin. "No, ma'am. Wala lang po akong magawa kaya naglilinis ako. Saka kaya ko naman po mga gawaing bahay kaya okay lang na walang maid." Madali lang naman ang mga gawaing bahay at saka sanay na ako kaya hindi na problema iyon. Yun nga lang mas 5 beses yatang malaki ang bahay na ito sa dating bahay namin. Kaya matagal linisan. Masyado kasing malaki. "Oh, you call me mom. How sweet of you." Alanganing napangiti ako dahil sa sinabi nito. I said mom, not mom, pero hiniyaan ko na lang. Bumaling ito sa kambal na pinagmamasdan lang ito. "Kids, I am your dad's mom. From now on, you will call me Mamita." Anito at yumuko sa kambal. Kumikislap ang mata nito sa tuwa habang nakatingin sa mga anak ko. Tila hindi ito makapaniwala na may apo na ito. "Your grandmother po?" Magalang na tanong ni Ryan. "Yes, baby boy? You're both so cute." Pinisil dito ang pisngi ng kambal dahilan para mapangiwi ang mga ito. "Thank you for the compliments but Dad says it runs in our genes. And we are sharing the same genes." The old lady exclaimed. "No wonder you are like a goddess po." Kumislap ang mata nito dahil sa sinabi ni Ryle. "Goddess? I thought she's a fairy, Ryle." Ani naman ni Ryan. Maging ako ay hindi mapigilang mapangiti dahil sa mga sinasabi ng mga anak ko. Totoo namang maganda ang mama ni Rafael pero halatang may kasama ng pambobol ang mga sinasabi ng kambal. "You two are the exact mini-me of your father." Natatawag sa dito at magiliw na tumingin sa kambal. "Dad and I have the same face but I am not always grumpy po like him." Ani Ryan at humagikik. Lalong natawa ang matanda dahil dito. Mukhang tuwang-tuwa ito sa kambal at sa kabibuhan ng mga anak ko. "Mom, you can come inside but Rafael is at his work." Sigurado akong si Rafael talaga ang pakay nito pero nasa trabaho ito. "Next time na lang siguro. I still have an appointment. Tomorrow, I'll surely back to bed with these two handsome kids." Nakangiting tanggi nito. Humalik ito sa pisngi ng kambal. "Mamita, we'll go. But promise I'll be back tomorrow." Tumango naman ang kambal bago humalik din dito. "Yes po." Mabilis din itong nagpaalam. Niyaya ko na ang kambal na pumasok sa loob ng bahay. Medyo mainit na rin kasi. "Mommy, when are we going to school?" Tanong ni Ryan habang nakahalumbabang nakaupo sa sofa at pinapanood akong nagba-vacuum. "Next Monday. I'll make sure that you will be back to school." Miyerkules pala ngayon. Kailangan ko din kausapin si Rafael tungkol sa bagay na iyon. Kailangan makabalik agad ng kambal sa eskwelahan para hindi rin sila mahuli sa klase. "Mommy, that's pretty and she looks kind." Muli ay saad dito, habang tahimik lang naman si Rel sa kalapit nito na nagbabasa na naman ng libro.
Yes, she is. How about your mom, Mommy? When are we going to meet her? Pinatay ko ang vacuum na hawak ko at tumingin sa akin niya. She already left the world, Ryan. But don't worry. One of these days, we will going to visit her grave. Malungkot akong ngumiti nang muling maalala ang aking ina. She is in heaven na? Tumango naman ako sa kanya. How about your dad, Mom? Bigla ako natigilan sa tanong niya. He wants to meet my dad but I am afraid if dads will accept them. Galit na galit ito sa akin nang huling magkita kami. Tinakwil ako nito dahil nabuntis ako at ngayon, kung babalik ako kasama ang kambal, hindi ko alam kung napatawad na ba niya ako. Why don't you just get ready, kids? Sa labas tayo magla-lunch? Pag-iba ko ng usapan. Nakita ko naman ang natutuwang mukha ni Ryan nang marinig ang sinabi ko. Mabilis itong tumayo. Right, let's go! Masayang yaya nito sa kapatid at nauna nang umakyat ng hagdan. Walang imik na sumunod naman dito ang kambal. Hindi ko pa sila pwede ipakilala kay Dad. I need to talk to him first para alam ko kung dapat ko ba sila ipakilala o hindi. Dahil kung ayaw pa rin sa kanila ni Dad, mas mabuting hindi na muna siya makilala ng kambal para hindi masaktan ng mga ito. Nag-taxi lang kami papunta sa pinakamalapit na mall. Maraming kotse sa garahe ni Rafael pero nakakatakot namang gamitin ng mga iyon. Mga luxury cars iyon at baka magasgasan ko pa. Where do you want to eat? Tanong ko sa kambal habang naglalakad kami at hawak ko sila sa magkabilang kamay. I want chicken, Mom. Sagot ni Ryan. What about you, Ryan? He likes chicken, so chicken will do for me too. Nagkibit balikat pa ito habang nagsasalita. Ganoon naman siya palagi. Kahit na siya ang bunso, madalas pinagbibigyan niya si Ryan. We entered in a fast food. Iniwan ko sila sa isang mesa habang pumila naman ako para umorder ng pagkain namin. Tahimik lang silang dalawang nakaupo na lingunin ko. Mabilis lang naman ang pila kaya after ilang minutes nakabalik na ako habang dala ang tray kung nasaan ang mga order namin. The kids are excited to eat. They really love fast foods pero madalang ko lang silang pakainin ng mga pagkain gaya nito dahil hindi naman ito healthy. Mas gusto ko pa talagang ipinagluluto sila palagi. Pero dahil umiiwas ako sa tanong ni Ryan kaya lumabas kami kahit wala yun sa plano ko ngayong araw. Matapos namin kumain ay naglakad-lakad kami sa loob ng mall. The kids want to play in the playing area kaya pumunta kami doon. 1 hour lang ang kinuha kong time para sa kanilang dalawa. Umupo ako sa pinakamalapit na food court habang hinihintay silang matapos maglaro. Habang tahimik na nakaupo at tumitingin lang sa paligid ay biglang tumunog ang cellphone ko. Numero lang ito kaya nag-aalangan ako sagutin nung una. Hello? Where are you? Did you go somewhere? It's Rafael. Baka sa boss nito ang pag-aalala pero nandoon pa rin ang authority. Paano mo nalaman? CCTV. You're watching us? Alam ko may CCTV sa bahay niya pero hindi ko akalain na pinapanood niya kami. He cleared his throat. Monitoring. Whatever, Mercado. Pareho din iyon. Okay, so where are you now, Mrs. Mercado? Napairap ako sa ere dahil sa tawag niya sa akin pero hindi ko rin maiwasang mapangiti. We just went out to eat. Okay. Do you want me to send someone to drive you home? Hindi na. Kaya na naming umuwi. Hindi ka ba busy? He is a CEO pero parang gusto na yatang makipagtalababad sa akin. Alam kong abala siya kaya hindi na niya kami dapat na alalahanin pa. I am, but you guys are still my priority. I didn't know that he has a sweet tongue. Don't worry about us. Uwi din kami maya-maya. Malapit lang naman ang mall na pinuntahan namin kaya hindi na niya kami kailangang ipasundo pa. Okay, take care. We will. Bye. Hindi ko mapigilang umiti nang maibaba ko na ang tawag. The arrogant man like Rafael has a very thoughtful side. Akala ko dati puro kasungitan lang ang taglay nito sa katawan. Tumingin ako sa relong pambisig ko. Malapit nang matapos ang time ng kambal. Tumayo na ako para puntahan ang kambal pero eksaktong pagtayo ko ay may muntik na akong mabangga. Madami pa naman itong dalang shopping bags. I'm sorry. Paumanhin ko sa kanya at yumuko ako bago tumingin sa mukha nito. Biglang namasa ang mata ko habang nakatingin sa gulat niyang mukha. Heaven? Naiiyak na saad ni Ate Sofia habang nakatingin sa akin. Oh my God! Heaven! Binitawan nito ang mga pinamili at mabilis akong niyakap nito. Napayakap din ako sa kanya. You're back! Where did you go? Bakit bigla ka nalang nawala nang walang paalam? Hindi mo ba alam kung gaano kami nag-alala sa'yo? Ano nangyari? Saan ka nagpunta? Okay ka lang ba? Nasa boses nito ang pag-aalala habang tila pinapagalitan ako sa biglaan kong pagkawala noon.
Pinagmasdan ako nitong mabuti na maghiwalay kami sa pagkakayakap. I am sorry. Yun lang ang tanging nasabi ko. Pinilit kong pigilan ang luhang gustong bumagsak sa aking mga mata kaya napasingot ako. Alam ko na para sa kanila mababaw lang ang dahilan ng pag-alis ko pero gusto ko lang kasing mabuhay ng payapa. At ayokong madamay sila sa galit sa akin ni Dad kapag tinulungan nila ako. It's okay. It's okay. Ang mahalagay nakabalik ka na. Marahang saad nito bago ngumiti sa akin. Pinahid pa nito ang luhang kumawala sa aking mga mata. Hindi ako galit. Nagtatampo, oo, pero hindi ako galit. You are my sister and I know you have a reason why you left. Pero sana nagpaalam ka man lang. Sobra kami nag-alala sa'yo. I'm sorry. Magulo ang isip ko ng mga oras na iyon. Basta ang gusto ko lang makalayo. Sorry kung bigla na lang akong nawala. Okay na. Okay na. Nakita na kita kaya okay na. Kinuha nitong muli ang mga pinamili at hinila akong pabalik sa upuan kung saan ako nakaupo kanina. Inilapag nito sa sahig ang mga dala tinawakan ng mga kamay ko. Okay ka ba talaga? Saan ka nagpunta? I went to San Antonio. Doon ako namuhay kasama ang mga anak ko. Kumunot ang noo nito. Mga? I have a twin. Really? I want to meet them. Excited na saad nito. Baka sa mukha nito ang saya. Mommy! Ryan runs to me. Pawisan ang mga ito. Mabuti na lang at nasanay na akong magdala ng maliliit na towel kapag kasama ko silang dalawa. Pinunasan ko muna silang pareho ng pawis habang pinapanood naman kami ni Ate Sofia. Sila ba? Ngumiti ako sa kanya. Boys, meet Tita Sofia. She's my sister. Hello po, I am Ryan. Nice meeting you po. Nakangiting saad ni Ryan habang winawagayway ang kamay para mag-hello kay ate. Hello, I'm Ryle. Nice meeting you po. Pareho sila ng sinabi pero magkaiba ang ekspresyon ng mukha nila. Seryoso kasi si Ryle habang nagsasalita. He even extended his hands for a handshake na tinanggap naman ni ate. You have a handsome twin, Heaven. Masayang saad ni ate at tumingin sa akin bago bumaling muli sa kambal. Can you give me a hug? Mabilis naman lumapit sa kanya ang kambal at sabay niyang niyakap. Nice meeting you two boys. I'm so happy to finally meet the two of you. Nakangiti ito habang pinakakatitigan ng mga anak ko. Come back home, Heaven. Introduce them to him. I'm sure he will be happy. Saad ni ate na ikinatigil ko. Magiging masaya ba talaga siyang makilalang kambal? Hindi niya na ba ako pagtatabuyan tulad noong malaman niyang buntis ako? Mabilis din kami nagpaalam sa isa't isa ni Ate Sofia dahil tumawag ng asawa nito. Kasal na pala ito at may anak na rin. Sa tagal kong nawala, marami na nangyari. Bago kami tuluyang maghiwalay, nangako ako sa kanya na magpapakita kung muli at hindi na aalis. Hiningi pa nito ang numero ko para masiguro na matatawagan niya ako. Unti-unti ko nang nakikita ang mga tao na bigla ko na lang iniwan noon. Sana gaya ng pagkikita namin ni ate, maging maayos din na lahat kapag nakita ko na silang muli. Lalo na si Dad. Daddy! Sigaw ng kambal na makita nila si Rafael na papasok ng bahay. Sabay tumakbo ang dalawa papalapit dito at dinamba ito. Ryan even had his legs kaya parang tuko itong nakayakap sa hita ni Rafael habang naglalakad dito. Habang nakahawak naman sa kanang kamay nito si Ryle. Kids, let your dad go. He needs to change his clothes first. Saway ko sa kambal. Bumitaw naman ang mga ito sa ama. Daddy, we met Mamita. Then we go to the mall and we met Tita Sofia too. Masiglang pagkukwento ni Ryan. Mamita? You mean my mom? Tanong nito pero sa akin nakatingin. Yes, hinahanap ka yata pero umalis din naman siya agad. Sagot ko habang tinatanggal ang apron na suot ko. Katatapos ko palang magluto para sa hapunan namin. Did she say something wrong with you? Salubong na agad ang kilay nito habang nagtatanong. Umiling ako sa kanya. Wala naman, she's nice nga eh. Mukhang mataray lang kung makatingin ang nanay nito pero mabait naman pala. Really? That's new. She hates all the girls that were linked to my name before. Umirap ako sa sinabi niya. Magbihis ka na para makapag-dinner na tayo. Sad ko at tinalikuran siya. Biglang uminit ang ulo ko sa kanya. All the girls, all the girls. Bulong ko habang bumabalik sa kusina. Siya nang maraming naging babae. Kailangan pa ba niya ipamukha sa akin yun? Pakialam ko naman, kala niya magsaselos ako. Never. Wala akong pakialam ko ilang babae na ang nalink sa kanya. Baka maarte o malalandi kaya ayaw ng nanay niya. Bahala nga siya sa buhay niya.
Alam ko naman na habulin siya. Masyado kasi siyang pinagpala sa muka, maging sa bulsa, kaya talagang maraming babaeng nagkakandara pa sa kanya. Pero hindi ako kabilang doon. Hindi ako mahilig sa gwapong suplado o kaya mayaman pero arugante na gaya niya. Hindi ko pinapansin si Rafael habang kumakain kami. Tanging nasa kambal ang atensyon ko. Wala ako sa mood na kausapin siya, kaya kahit nilalagyan niya ng ulam ang plato ko ay hindi ako umiimik. "Are you angry with me?" Tanong nito na makapasok na ako sa kwarto namin. Kagagaling ko lang sa kwarto ng kambal para patulugin sila at naabutan ko ito na tila hinihintay talaga ako. Nagtuloy-tuloy akong kumuha ng damit pantulog at hindi siya pinansin. "Heaven!" Tawag niya sa pangalan ko. Tila napipiko dito sa pambabaliwala ko. "What? I'm asking you, are you angry?" "Hindi, may dapat ba akong kagalit sa'yo?" Balik tanong ko sa kanya. Hindi naman talaga ako galit sa kanya. Medyo naiinis lang ako. Hindi ko nga alam kung saan nagmumula ang inis ko. Basta ayoko siyang kausapin. "Are you pregnant?" Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata ko sa tanong niya. Saan naman niya nakuha ang tanong na iyon? "Are you nuts? Bakit ako mabubuntis?" Lalong nadagdagan ang inis ko dahil sa tanong niya. "Because you became moody." Simpleng sagot niya. "Kapag ba moody, buntis agad? Nababalo ka na ba?" He chuckled. "It's more than 1 month since something happened to us. It's possible, wife." Kumindat pa ito kaya lalong nadagdagan ang inis ko. Nang-aasar na naman siya. "Shut up! Tulog mo na lang yan. Hindi ako buntis kaya tantanan mo ko." Sad ko at mabilis na pumasok sa loob ng bathroom. Napasandal ako sa pinto at kinagat ang kuko ko sa hinlalaki. Sa dami ng isipin niya, buntis pa talaga. Feeling naman siyang sharpshooter. Masyado. Aba, nakakambal na siya sa akin tapos gusto pa niyang umisa pa. Sinuswerte naman yata siyang masyado. Naasar na hinubad ko ang mga damit ko at tumapad sa shower. Kailangan ko maligo para mahimas-himasan. Rafael's question is out of his world. Asar lang ako sa kanya pero hindi ako buntis. Para kasing pinagyayabang niya sa akin kanina na maraming babae ang dumaan sa buhay niya. Paglabas ko ng banyo ay gising pa rin siya. Hindi ko siya pinansin at tumiga na lang sa kama. "Hey, I'm just kidding. But if it's true, that is better." Sad nito na makahiga na ako. Nakaupo ito habang nakatingin sa akin. Umirap ako sa kanya. "Ambisyosa ka." Humalakhak ito dahil sa sinabi ko. "Am I? Ayaw mo na bang magka-baby boy or girl, ang kambal?" Binigyan ko siya ng sarcastic na ngiti. "Why not? Basta ba, ikaw mga anak?" "Oh, come on. You know it's impossible." "Alam mo naman pala, pos manahimik ka na." "Okay, you are not pregnant." Pagsuko nito. "But I can make you if you want." Kinuha ko ang unan ko at inihampas sa kanya. Tumama iyon sa mukha niya. Natawa pa ito dahil sa ginawa ko. "Mananahimik ka o lalabas ako?" Itinaas nito ang dalawang kamay bilang pagsuko. "Okay, I'm sorry for teasing you. You're just cute when you're angry." Umirap lang ulit ako sa kanya dahil sa sinabi niya. "Did mom say something to you?" Biglang sumeryoso ang mukha nito. "She's nice. She even said that she will be back. Nagmamadali lang siya kanina kaya umalis din agad." "That's good. At least, I will not worry that she will use the same tricks with you." "What do you mean?" "She always gives money to all the girls that I have been through. Even if it's not a serious relationship, she loves interfering. If she'll play that trick on me as well, I will gladly accept her money." Biglang dumilim ang mukha nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. "You can't leave me. I will never allow you to leave me." Mariing saad nito. Kumibot lang ang bibig ko dahil sa sinabi niya. Ilang beses na niyan sinabi sa akin iyon. "Have you ever had a serious relationship before?" Pag-iba ko ng usapan. "Why are you curious?" "I am not. I just want to know. How many exes did you have?" May pag-uusig na tanong ko sa kanya. Tinukod ko ang kamay ko para may angat ang ulo para tingnan siya. "Why are you suddenly interested with my past love life? Why can't you just answer me?" Bahagya nitong pinisilang ilong ko bago ngumiti. "Sungit. I don't do relationship before, but mom's always overreacting. I once tried to date a girl, but she's too clingy, so I ended a relationship." Sa maan ba tinutukoy nito? Maan introduced him to me as her boyfriend. "You hate clingy girls?" Komento ko na lang. "But if it's you, I will love it. Good night." Sad ko na lang at tinalukuran siya. Biglang uminit ang mukha ko dahil sa sinabi niya.
Lumapit naman ito sa akin. Pilit sinisilip ang mukha ko kaya kulang na lang ibaon ko sa unan para hindi niya makita. What happened? Aren't you going to ask me more? I'm not interested. Masungit na saad ko at pinilit na pumikit. Natawa ito sa sagot ko. May nakakatawa ba? Okay, sleep tight, wife. Dream of me. Masuyong saad nito at humalik sa buhok ko. Dream on. Bulong ko bago tuluyang pumikit. This is Greta and Manang Fanny. Mula ngayon makakasama na natin sila dito sa bahay. Rafael's introducing to me the two maids. Sabado ngayon at hindi siya pumasok sa trabaho. Umalis siya kanina para lang sunduin sila. Pagbalik kasi nito ay kasama na ang dalawang babae. Medyo may edad na si Manang Fanny pero parang kasing edad ko lang sa Greta. Hello po. Bati ko sa kanila. Ayoko sa ideyang may iba kaming kasama sa bahay pero nakakahiya naman kung tatanggi pa ako. Nandito na sila. Ayoko namang isipin nila na hindi sila welcome dito. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay kahit na minsan ay hilo ko sa laki ng bahay. Wala din naman akong pagkakaabalahan. Manang Fanny is working with mom before. But mom called and she is nagging because we have no maid and I let you do the household chores. That's why she sent them here. Rafael explained. Hindi na nakabalik ang nanay nito na nasa Singapore daw ngayon pero tumawag kay Rafael bago umalis. I even heard their conversation dahil naka-loudspeaker si Rafael nang kausapin ng ina. Gusto rin kasi nitong kausapin ng kambal dahil aalis daw ito at sa pagbabalik na lang niya pupuntahan o pupunta dito sa bahay gaya ng naipangako niya. At sinabi din nga nito na magpapadala ito ng maids para sa amin kaya hindi na rin ako nakatanggi. Hello Miss Heaven, ang ganda niyo pala talaga. Totoo nga sinabi ni Ma'am Diana. Magiliw na saad ng matanda. Salamat po. Heaven na lang po itawag ninyo sa akin. Nakakailang kasi kapag may miss pa. Dahil ko pa ang member ng royal family kapag ganoon. Patapos ako ipakilala ni Rafael sa mga bagong katulong ay dinala niya ito sa isang kwarto kung saan tutuloy ang mga ito. Naupo naman ako sa bench malapit sa pool habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa kids pool. May infinity pool ang bahay sa labas pero may indoor pool na pambata. Kaya ang kambal nakahiligan ng maglangoy palagi. I already arranged their new school. They will go back to school Monday. Saad ni Rafael at tumupo sa kalapit kong bench. Napangiti ako sa sinabi nito. Nagpaalam kasi ako dito kahapon na hahanap ako ng malapit na school na para tatransferan ng kambal. Pero sinabi nito na siya na ang bahala. Thank you. Thank you for taking care of us. For accepting my kids. And for everything you did. Sinserong pasasalamat ko sa kanya. Marami na siyang nagawa para sa amin mula nang dumating siya sa buhay namin. Noong una akala ko puro sakit lang ng ulo ang dala niya pero mali pala ako. Rafael is like a knight for me. He protected us. He is protecting us. Kung tutuusin pwede naman niya kaming pabayaan na lang o pumayag siya sa divorce na sinasabi ko noon pero mas pinili niya maging asawa ko at maging ama ng mga anak ko. Minsan man o madalas inaasar niya ako pero hindi ko maitatanggi na mabuti siyang tao. Lagi lang salubong ang kilay niya pero pagdating sa kambal, nagagawa niyang habaan ng pasensya niya. Masyado na nga yatang spoiled ang mga anak ko pagdating sa kanya. Everything for you, my wife. I am happy to do everything. Maybe, it's not bad being married with you. Pagbibiro ko sa kanya, it is not bad, but rather the best choice of your life. Pagmamalaki nito at kumindat pa sa akin. Really, huh? I have everything and I can do everything for you. Wala ka na mahahanap na gaya ko. Tumikwas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Totoo naman ang sinabi niya pero ang hangin ng dating masyado. Hindi ko alam na mayabang ka rin pala. May pagyayabang ako eh. Tumingin siya sa akin. Ikaw. Bigla kong iniiwas ang tingin sa kanya. Naramdaman kong dumaloy ang lahat ng dugo sa pisngi ko. Bigla kaming napalangoy nang may biglang malakas na boss na nagsalita mula sa likuran namin. Hello, lovebirds! Si Troy iyon na may malaking ngiti sa labi. Kasama nito si Seven. What are you doing here? Salubong ang kilay na tanong ni Rafael. Napahawak si Troy sa tapat ng puso nito at umaktong nasasaktan. Hindi na ba kami welcome dito? Hindi mo na ba kami mahal? Siya ba? Siya ba ang dahilan? Hinubad ni Rafael ang suot niyang tsinelas at ibinato dito pero nakaiwas naman ito. Don't mind her, Heaven. Nakalimutan ko lang paturukan ng anti-rabies bago kami pumarito, kaya nababang-aw na naman. Ani Seven at ngumiti lang naman ako sa kanya. Sumimangot sa Troy dahil sa narinig.
Kung sama niyo sa akin, mabuti na lang gwapo ko kaya hindi ko dadamdamin na sinabi mo. Naupo ito sa tabi ni Rafael. Tumingin ito sa pool at kumaway sa mga anak ko. Hi boys! Mabilis na lumapit sa amin ang kambal na mga tumutulo pa ang tubig mula sa mga short ng mga ito. Hello, I am Ryan. Pagpapakilala ni Ryan nang makalapit siya kay Troy. Wanna swim with us? You can just invite him, Ryan. What if he didn't know how to swim? I am Ryle. Saad naman ni Ryle at inilahad ang kamay for handshake. Ugali na talaga ni Ryle ang makipag-handshake tuwing magpapakilala. Masyadong formal palagi ang isang ito. Nakasimangot naman na tinanggap ni Troy ang pakikipagkamay ng anak ko pero ikinangisi naman ang dalawang kaibigan nito. Hindi ka pala marunong lumangoy, Troy. Pang-aalas ka ni Seven. Sinong di marunong lumangoy? Hindi mo ba alam na maraming parlas na akong nasisit? Mayabang na saad nito. Sinamaan nito ng tingin ni Rafael dahil sa sinabi nito. Perlas? You mean Pearl? Tito Troy? Manghang tanong ni Ryan. Yes, I love pearls. How about you? Tinulak ito sa pagkakaupo ni Rafael dahil sa klase ng tanong nito. Stop polluting my son's mind, Thomas. Kahit ako'y nag-aalangan sa mga tanong ni Troy, may hidden meaning kasi sa mga iyon. Baka mamaya madulas pa ito at kung ano-anong kalokohan ang masabi sa mga anak ko. I am not. Bigla itong nagubad ng damit kaya napatingin kami lahat sa kanya. What are you doing? Seven asked him. Naguhubad. Alam nga namang lumangoy akong fully clothes pa. Inisenteng saad nito. Tila parehong sumakit ang ulo ni Rafael at Seven dahil kay Troy. Parehong masama din ang tingin nila sa kaibigan. Napakiti na lang ako. Halata namang inaasar lang sila ni Troy. Nang akmang tatanggalin na nito ang suot na sentron ay biglang tumayo si Rafael at tinila ako. Let's go, before I kill that motherfucker. Saad nito tinila akong palayo sa mga ito. Possessive. Natatawang sigaw ni Troy habang papalayo kami. Rafael gave him a middle finger at halatang inis ito sa kaibigan. Paano mga bata? Let them. I'm sure they will watch them. Umiigting pa ang pangangasaan nito. Why are you angry? I am not. I am just pissed off. He is trying to float his thick body in front of you. Nanggigil ito habang nagsasalita. Nagtungo ito sa kusina pero sinundan ko siya. Hindi naman stick ang katawan ni Troy. Abs nga eh. Bigla itong humarap sa akin. Kumunot ang noo ko nang lumapit siya at kinorner ako. Kinuha niya ang kamay ko at pinasok sa loob ng damit niya. Naramdaman ko ang mga bato-bato niya sa tiyan, dahilan para mabula ang mukha ko. If you wanted abs, just touch mine. It's all yours. Bulong nito. That's not what I mean. I am even stuttering when I speak. Then what? Hindi ko na natapos ang sabihin ko na bigla niya akong halikan. I was about to kiss him back when someone interrupted us. Oops! Sige, tuloy niyo lang. Wala ko nakita. Bulag ako. Seven at mabilis na tumakbong palayo. Napatakip naman ako ng bibig ko at napatingin kay Rafael na parang papatay na anytime sa sobrang inis. Bumalik na sa eskwelahan ng kambal kaya medyo naiinip na ako sa bahay. Kapag nandito kasi sila ay may sinasaway at kumukulit sa akin. Pero ngayong pumapasok na ulit sila ay tahimik na ang bahay, maliban na lang sa gabi na nandito sila. Si Rafael ang naghahatid sa kanila sa umaga habang ako naman ang sumusundo sa kanila sa hapon. Isinasabay kasi sila ni Rafael sa pagpasok nito sa opisina. Naging ganoon ang routine namin palagi. Tumayo ako sa pagkakaupo at nagbihis. I wear a simple white dress and black heels. Kinuha ko ang susi ng Porsche ni Rafael. He gave me this car. Nung una ayoko pang tanggapin dahil hindi biro ang halaga nito but he insisted. Kailangan ko daw ito kung may pupuntahan ako o susunduin ko ang kambal mula sa eskwelahan nila. I remember Tita Cordelia's gift to me. Binigyan din niya ako ng ganitong sasakyan pero ibinenta ko agad para magsimulang muli. Hindi man lang iyon nagtagal sa akin, kaya siguradong magtatampo iyon kapag nalaman ang ginawa ko. Wala naman na akong choice ng mga panahon na iyon. Pina-freeze ni Dad ang mga bank accounts ko, kaya ang kotse na lang ang tangi kong pag-asa. Ayoko man itong ibenta pero kailangan ko ng matitirhan lalo na't buntis ako. Huminto ang sasakyan ko sa tapat ng isang gate. It's been years since the last time I came here. Matagal na panahon na ang lumipas pero tila walang pinagbago ang bahay na natatanaw ko. Bumaba ako sa sasakyan at huminga muna na malalim bago ko pinindot ang doorbell. Lumabas ang isang babae mula sa gate na pantao lamang. Sino po sila? Tanong nito. Bago lang siguro ito dahil kilala ko naman ang lahat ng katulong noon dito. Nandiyan po ba si Tita Cordelia?
Magalang na tanong ko kahit mukhang mas matanda ako rito. Ano pong kailangan nila? Mimi, sino ba yan? Narinig kong boses ni tita mula sa loob ng gate. Tumingin sa akin ang katulong na nagtatanong ang mga mata. Heaven? Heaven daw po, ma'am. Wala na akong narinig na sumagot pero biglang sumulpot si tita na namamasa ang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Pinagbastan pa muna ako nito ng husto bago nagsalita. Heaven? Ikaw na ba talaga yan? Tita, mabilis ako nitong niyakap. Oh my God! You're alive! Akala ko kung napaano ka na. Bakit ba kasi bigla ka nalang nawala? Lumuluhang tanong nito. I'm sorry, tita. Gaya kay Ate Sofia ay tanging sorry lang ang nasabi ko.